Nagulantang si Yoshi sa kanyang nakita sa labas. Bakit napalibutan ng mga pulis at army ang aming bahay, sa isip pa niya. Nagtataka siya sa kanyang nakita sa labas na 2 truck ang nakapark at ang mga sakay nga nito ay mga pulis at mga army. Mabilis na sinara ng ina ni Yoshi ang nakaawang na pintuan ngunit tinulak ito ng pulis at tuluyan nang ang bumukas ang pinto. Nang mabuksan na ang pintuan ay pumasok ang kalahating dosina na pulis at isa-isang binuksan ang kwarto ng bahay ni Yoshi. Nang mapadako na sila sa kwarto ni Rika ay gustong pigilan ni Yoshi ang mga ito. Paano na ang masterwork na sinasabi ni Rika, baka malaman ito ng pulisya, tiyak na magagalit si Rika. However, as soon as the police officers opened Rika's bedroom, napangiwi ang mga ito at mabilis na nag-iwas ng tingin sa bagay o anumang nakita nila sa loob ng silid. Ang nakita ng pulisya ay isang kagimbal-gimbal tingnan. A horrible sight. Isang babae na buto at balat na lamang ang nakaupo sa gitna ng kama at wala ng buhay. Pumasok ang iba pang pulis na may dalang stretcher at kinuha si Rika. Ang kanilang nakita ay hindi masterwork na sinasabi ni Rika sa kanyang pamilya, with in fact walang masterwork na ginagawa si Rika because Rika herself was the masterwork. Ang surgical spirit na binibili ni Yoshi at Teddy ayon sa utos ni Rika ay ginagamit ni Rika upang ma-preserve ang kanyang katawan. Araw-araw niyang pinahid ang rubong alcohol sa kanyang katawan dahil naniniwala siya na ang pag-preserve sa kanyang katawan using the medical or surgical spirit would make her immortal. It turns out that Rika was 6 weeks dead and she died most definitely from starvation. Ang dahilan kung bakit natukoy ng pulisya ang masamang aktibidad na nangyayari sa bahay ni Yoshi ay dahil sa tinawagan ng pharmacist ang pulisya pagkatapos na umalis si Yoshi at Teddy ng pharmacy. Napansin ng pharmacist ang excessive amount of surgical spirit na kanilang binili. Higit sa lahat, napansin ng pharmacist at ng mga kasamahan niyang sales clerk ang mabaho at malansang amoy ni Teddy at Yoshi habang nakipag-usap ang pharmacist kay Yoshi. Nang maamoy ng pharmacist ang baho at malansang amoy ni Teddy at Yoshi ay kinausap niya ito upang matukoy ang misteryo ng pagbili nila ng surgical spirit. Kaya walang sumasagot kay Yoshi at Teddy nang kausapin nila si Rika dahil patay na ito. Hindi rin totoo na narinig ni Yoshi na nag-away sina Teddy at Rika dahil 6 na linggo nang patay si Rika. Kaya hindi man lang ito nag-react nang tumugtog si Yoshi dahil hindi na ito naririnig ni Rika. Nang sabihin ni Teddy na pwede nang pumasok si Yoshi sa silid ni Rika ay upang tulungan siya ni Yoshi na magpahid ng surgical spirit sa katawan ni Rika. Kinasuhan ng batas ang ina ni Rika kasama na sina Teddy at Yoshi sa kanilang ginawa. Ang kanilang kaso ay ang hindi pag-report sa kamatayan ni Rika o ang hindi pagtanggap sa pagkamatay ni Rika. Ngunit hindi nagtagal ay na-dismiss din ang kaso dahil sa inisip ng pulisya na hindi fit for trial ang 3 persona dahil sa kanilang mental state. Kung fan kayo ng mga kwentong may taglay na lagim at misteryo pwede kayong mag-follow sa account na ito. Maari din kayong magbasa ng mga book ni Lovely Crow na sa kasalukuyan ay avail sa DREAME at YouTube app. Hanggang sa susunod mga ka-Lovely Crow.